Agad namang kinundina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Remulla. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Mga walang hiya sa gobyerno, tuloy ang ligaya dahil ang kakampi nila na si Boboy Remulla ay ombudsman na. Puta, nakakasuka Pilipinas ha. Tiyak ng Malacanang na dumaan sa tamang proseso ang pagtatalaga kay Justice Secretary Jesus Crespin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng bansa. Pero wag daw kayong mag-alala dahil maayos naman ang hangarin niya at pagsisilbihan kanya at ang buong bansa. Tangina. Dagdag pa ni Gomez, buo ang tiwala ng palasyo sa kakayahan ni Remulla na gampanan ang tungkulin bilang ombudsman. At eto pa, mga buhaya sa kamera, natulala ng banatan sila ng kasama nila. Ibinulgar ang nakawan at inamin na sa Kongreso nagsimula ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Lumalakas ang panawagan sa mga kasundaluhan na huwag magbulag-bulagan dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagnanakaw ng mga gahaman. Tatalima, kaya sila dyan. Military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po. Samantala, korupsyon sa flood control project sa teritoryo ng mga Marcos ibinulgar at paborito pala nilang kontratista ang mga diskaya. Aba, naloko na! Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente ang hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang noong first year na, second year, third year. Puro flood control na ang kalokohan. Sila diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha isang kontratista na 31 billion? At mga estudyante at kabataan muling hinimok ni Chavit Singson na lumabas at magsalita para labanan ng korupsyon. Dahil aniya, ang mga kabataan na ito ang siyang kawawa sa pagnanakaw sa ating bansa. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi ng updated. Ako nga pala sa ideya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi ng galit na galit ang mga lapunan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At eto na nga, magandang araw mga banateros at mga kababayan sa Pilipinas at mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at pag-usapan natin ang malalaking balita na nangyayari sa ating bansa. Kaya pa ba mga kababayan? Nagulat ba kayo? Oh shit! Nagulat kayo, no? May bago na tayong ombudsman. Aba, punyeta, palakpakan. Palakpakan, huwag mong tawanan. Masaya ho ba kayo o sila lang masaya dahil ligtas sila sa kahayupang pinag-aagawa nila sa bansa? So, totoo po pala yung mga sinasabi ni Amy Marcos na si Boying talaga ang magiging ombudsman. Oh no! Pero, wala kang nagawa, Amy Marcos. Walang bisa sa kapatid mo yung mga laway mo. Walang bisa sa kapatid mo yung mga salita mo na turingang panganay ka. Hanggang salita ka lang ba? Ha? Ano sabi? Bongit, si Boying talaga. Sure ka ba? Okay ka pa ba? Aba, ha? Hindi na okay ang kapatid mo. Lasing na sa kapangyarihan. Lasing na sa yaman. Ulul na, ha? Sa kayamanan. Ha? Kahit ano gawin yan, ha? Para mapagtakpan ang mga nagawa nilang mga kasalanan, aba, wala, mananaig pa rin ang katotohanan. Pero gagawa talaga sila ng paraan. Magtataka pa ba tayo na naging ombudsman si Boying Remulla? Yan nga yung huli nilang baraha. Hika nga, alas para makaligtas. Oh shit! Oh shit! Tiniyak ng Malacanang na dumaan sa tamang proseso ang pagtatalaga kay Justice Secretary Jesus Crespin Boying Remulla
bilang bagong ombudsman ng bansa. Talaga lang ha. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na walang batayan ang mga pag-aalinlangan. Bakit magkakamukha na itong mga ito no? Mukhang mga hindi gagawa ng matino Dagdag pa ni Gomez, buo ang tiwala ng palasyo sa kakayahan ni Remulla na gampanan ang tungkulin bilang ombudsman. Buo ang tiwala ng palasyo. Yung mga Pilipino, buo pa tiwala dyan. Pinili ng Pangulo ang isang itinuturing na kontrobersyal na personalidad sa listahan ng mga nominado. Iginiit ni Gomez na hindi dapat tawaging pinaka-controversial. Ano itatawag mo dyan? Dahil tulad ng iba pang kandidato, dumaan siya sa masusing proseso ng pagsusuri ng Judicial and Bar Council. Ipinaliwanag din ng kalihim na sa huli, ang Pangulo pa rin ang may kapangyarihang pumili mula sa shortlist na isinumite ng JBC. Nitong ika-7 ng Oktubre, inanunsyo ng palasyo ang formal na pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman, kapalit ni Samuel Martires na nagbukas ang termino noong Hulyo. So ayun mga kababayan, wala tayo dyan ha. Wala talaga tayong magagawa. Oo. Presidente naman talaga pumipili niyan. Oo. Wala tayong magagawa dyan at yan talaga ang gagawin nila para mapagtakpan lahat ng mga kagaguhan, katarantaduhan na pinagagawa ng administrasyon na ito. So, wala tayong magagawa, kundi maghintay na lang tayo kung ano mangyayari. Kasi nga, mismong kapatid niya na si Amy Marcos wala nagawa sa kapatid niyang pangiwi-ngiwi, di ba? Kahit anong sabihin ni Amy Marcos, wala na eh. Wala na magagawa din eh. Kasi lunod na sa kapangyarihan, at ulol na sa yaman yung kapatid niya na si Marcos Jr. Grabe, no? Antindi. Pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Suspetsa niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Abuel. Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla, natunugan na raw ito ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Remulla, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nag-tumbling ang ombudsman, mag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso, dismiss ka agad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, talagang kinakana ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Naninindigan naman ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and a very stringent process required under our Constitution, and then Secretary Remulla. Yung mga kinukuha talaga nila, mga mukhang mongoloid, no? Yung mga tipong po, pag ginawa ka mo sa liig, di na magsasalita. Yung mga ganyan na itsura, utangin ng mga to, no? Talagang hihimurin ng puwet ni Marcos. Kumikita ata to kasi mga to, You went through that process, no? And he was vetted by the JBC and appointed by the President. So, I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the President receives the recommendation from the JVC, it's still the decision. Naniniwala ho ba kayo na nirekomenda ito ng JVC? Ang dami-dami po dyan na yung mga nasa shortlist na talagang magaganda yung kanilang performance na sa mga pinagtrabahuan nila sa ngayon ng gobyerno. Meron dyan ang mga abogado talaga na magagaling. Pero bakit si Boying Remulla? Pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. Pag tanga yung presidente, tanga din kukunin niya. Oo. Of the President. Ang Liberal Party, umaasang hahabulin ni Remulla ang mga korap. Nakapantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon naniniwalang mapapatatag ng appointment ni Remulla ang pagkakaroon ng accountability, lalo sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang lahat ng transcripts, dokumento at mga ebidensya ng kanilang hearing.
Agad namang kinundina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Remulla. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Yan ay kahit na tila pangungutsa na ito sa konstitusyon. Aray ko. Di ba? Pambabastos ito sa konstitusyon eh. Pambabastos sa mga Pilipino. Bakit? Ang daming kaso niyan eh. Ba't dinismiss yung mga kaso? Binigyan ng clearance, di ba? Oh. Yung nagbigay ng clearance dito, mananagot din yan pagdating ng araw. No? Pero, tama yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Pero maganda-handa kayo ng mga Duterte. At syempre, yung mga supporters ng mga Duterte. Kasi medyo mas malaking laban itong haharapin natin ngayon. Dati, kasi pati ombudsman kampo na ng kadiliman, di ba? Oh. Pero naniniwala naman tayo na may Diyos at hindi naman siguro tayo pababayaan, lalo na yung ating bansa, di ba? Lupaypay na yung ating bansa Lupaypay na ang bansa natin sa kakahalay nito mga putang inang mga gahaman sa gobyerno na pinagtatakpan ng mga leader. Leader na gobyerno ang nagnanakaw, nagtatakipan, putang ina, nakakasuka na Pilipinas. Biruin mo ang dami-dami ng pinangalanan na pasimuno ng nakawan, pero anong nangyayari? Parang walang napaparusahan, parang wala silang balak na may maparusahan, di ba? Patigil-tigil yung investigasyon sa hearing, di ba? Oh. Patigil-tigil na animoy, meron silang iniiwasan. Pero ang totoo, meron talaga silang pinagtatakpan, di ba? At mukhang may binabalak na naman ho sila. Dinidelay po nila, baka sakali makalimutan ng taong bayan. Ha? Well, sa tingin ko, hindi na ito makakalimutan ng taong bayan. Dahil mismo nasa loob na ng bahay nyo dyan sa Kongreso, ang nagsisiwalat, nagbubunyag, at umaamin kung sino talaga yung mga mastermind. O ito. Kung sino ang nagsimula, siya rin ang dapat tumapos. Yan ang mensahe ni Caloocan Representative Edgar Erice kay PBBM sa harap ng mainit na flood control scandal. Kasabay nito, panawagan din niya ang bold reform sa Kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tila walang pumansin sa emosyonal na privilege speech ni Caloocan Representative Edgar Erice kaugnay ng kontrobersyal na insertion sa 2025 national budget. Ilang kongresista ang tinangka naming kuhanan ng reaksyon ukol dito, pero mas minabuti nilang hindi na magbigay ng pahayag. Sa kanya kasing talumpati, sinabi ni Erice na mababa na ang moral ng Kongreso dahil sa galit ng taong bayan sa korupsyon na kinasasangkutan ng kapwa niya mambabatas. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan, hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. So yan, mga kababayan, sa bibig na mismo ni Erice nang galing na nagsimula ang nakawan na ito sa 19th Congress. Pero sinisisi sa nakaraang administrasyon. Putang ina niyo. Ang sinasabing small committee na binubuo ni na dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero at Senadora Grace Poe ang sinasabing responsable sa ginawang insertions. Ngunit dalawa sa mga ito, sina Romualdez at Poe, ay wala umano sa meeting ng nasabing committee. Ayon kay Erice, umaabot sa 1.45 trillion pesos ang nasingit o dinivert na pondo mula 2023 hanggang 2025 sa General Appropriations Act. Humigit kumulang naman sa 1.4 trillion pesos ang naipasok para sa unprogrammed appropriations na may tuturing bilang isang checking blanco. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ikalang 19 na Kongreso ay walang kabantay sa kasaysayan.
Isang halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mamamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, iginiit ni Erice na na kay Pangulong Bongbong Marcos ang sagot kung papaano niya tatapusin ang usaping ito. Alam mo, lahat naman ito sa bandang huli ay masasalamin natin sa mga magiging aksyon ng ating Pangulo. Siya nagsimula nito eh. Siya nagsimula nito eh. Siya nagsimula. Sino tatapos? Dapat siya rin ang tatapos. Wala tayong magagawa. Nagmamaang-maangan eh. Di ba? Parang nagtutulog-tulugan lang yan. Ang taong nagtutulog-tulugan, ang hirap gisingin yan. Pero ang taong nagmamaang-maangan, putya, ayaw mapagbintangan yan. Nagmamaang-maangan nga eh, di ba? Nitong controversial na to, nung ating SONA, dapat tapusin niya ito. Ang sinasabi ko lang, para matapos ito, dapat makita ng mamamayan na kami mismo sa Kongreso, kami nasa pamahalaan ay mag-initiate na ng mga kailangang reforms, bold reforms. May panawagan din si Erice sa pangalawang Pangulo. To Vice President Sara Duterte, lumalaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya o para sa ikabubuti ng bayan? Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklian niyo naman! Nanawagan din si Erice sa kapwa niya mambabatas na sana ay makonsensya na at manggaling mismo sa kanila ang pagtatama at pagbabago. Pagbabago? Putang na, hindi na magbabago yung mga yan eh. Lulong na yan eh. Di ba? Ang lulong, pag hindi mo yung kinulong, hindi magbabago yan. Katulad ng mga drug addict, di ba? Pag ikukulong mo, i-rehabilitate mo. Ganun din yan ng mga magdanakaw. Di ba? Lulong sa pagdanakaw yan. Kailangan dyan ikulong, para matuto, para tumigil sa kakanakaw. So, ano ibig sabihin ng sinabi ni Erice? Ibig sabihin, umamin siya. Kung saan nagsimula yung nakawan. At kung sino ang pasimuno, at yung tunay na mga kawatan, huwag na tayo magtanga-tangahan mga kababayan. Dapat, eto nga, ang problema dapat yung magdanakaw yung sinasaktan. Pero ang paulit-ulit na sinasaktan ay ang mga ordinaryong mga mamayan na ninakawan na nga, paulit-ulit pang sinasaktan. Ang problema natin sa Pilipinas, yung mga pinuno ng sundalo natin, mga kapulisan, mga mukhang mga walang bayag. Di ba? Wala silang ginagawa. Kumusta na? Sir, maganda ba bigayan? Kasi patuloy kayo sa tahitahimikan, bulag-bulagan, o tanga-tangahan. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Tama yan. Hindi pinoprotektahan ang magdanakaw. Ang pinoprotektahan dapat yung ninanakawan. Pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Asa yung ka iba pa. nagpapakamatay. Dito pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang sa ikot, the military sa in Section 3, Article 2, which provide, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, ang daming pagnanakaw na ginagawa
Bakit tayo papayag na ito? Hindi dapat tayo papayag. Kaya pakiusap ko po ang mga estudyante o kabataan, masiran din na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement para sasama lahat ng tao. Kung sila mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. So, suporta po kami lahat. Taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung mag-protesta kayo isa-isa, guguloy lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi that future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta natin ang taong bayan at kako nga, dapat ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan. Protektahan ang taong bayan, ha? Oo. Hindi yung nagnanakaw sa taong bayan, ha? Ang pinoprotektahan. Malaki yata ang bigayan. Ay magawa dyan. Oo. Baka mahigpit ang pangangailangan. Oo. Di ba? Mga kabataan, puro lang ba kayo TikTok? Puro na kayo cellphone, no? Naghihingalo na bansa natin. Kayo tatamaan dito, ha? Kayo tatamaan dito pagdating ng araw. Wala nang matitira sa inyo dahil uubusin yan ng mga magnanakaw dyan sa norte. Oo. Tsaka yun sa Tagalete. Oo. Nako po, mag-isip-isip kayo. 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha isang kontratista na 31 billion? Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Paborito ng mga Marcos si Diskaya. Tapos kunya-kunyarian nagagalit, ha? Kunya-kunyarian nagagalit yung project doon sa may Malacanang, di ba? May project doon, nagagalit-galitan sila. Pero yung pala, paborito nila ang mga Diskaya. Walang hiya. Oo. Tinatarantalo talaga ito. Sa karera sa politika, paano po rin yung maisasalarawan itong korupsyon sa ating bansa? Mas lumala po ba sa ngayon kumpara sa mga nagdaang mga dekada po? In every administration, may issue about corruption. Pero ito na ang pinakamalaki sa lahat. At hindi dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban natin ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi po tayo, dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan nila, the future of our children's children. Ngayon, ang liwanag, ilang dekada na silang presidente, yung unang President Senior Marcos, katakot-takot na issue. Huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamahan ko si Bongbong Jr. Marcos, akala ko nilinisin na ang pangalan nila. Dahil nung nawala ng tatay nila, tumakbong senator, garon din, may issue rin sa kanya. So, ayaw ko. Sinuportahan mo pa kasi. Bakit mo pa sinuportahan? Sanang samahan. Ito, ang liwanag yung nakalagay dito. Bongbong Marcos sued for plunder. Nabudol ka. Barrel scam in Napoles. Diba? Plunder rap file versus Bongbong Marcos. Over 250 million for barrel scam. Kasalanan nyo rin eh. Ikaw nagpanalo niyan eh. Alam mo kung bakit? Lahat ng mayor sa Pilipinas kinausap mo eh. Isa ka sa nagpanalo niyan. Kaya dapat ikaw, Manong Chavit, isa ka rin sa mga nagpapababa dyan dapat. Di ba?
Kayo ni VP Sara Duterte, nabudol kayo niyan. Naauto kayo. Imbis na linisin yung kanilang pangalan, puta, yung tatay nilagpasan. Now, galing sa GMA News 2, eto sa Inquirer, hindi ka magawa, naka-record lahat to. Ngayon, ayaw nilang, para maintindihan natin po, ang budget, ihanda Malacanang, i-re-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin. Ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente kung hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang, nung first year na, second year, third year, puro flood control na ang kalokohan. Sila Diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion. Wala po. Siyempre, kasi may porsyento dyan. Ikaw ba naman? Manong Chabit naman. Oo. Direktahin mo na. 31 billion. Magkano mapupunta sa kanila dyan? Siyempre. Ganon. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya, pinakamalaki sa Ilocos Norte. Nako? Sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan binububog nila. Nako. Occidental Mindoro, mabuti. Umangal si Governor Edgar Adriano. Siyempre. Hindi nila kakalawin yung sa Ilocos Norte. Siyempre. Mabubulgar Ikaw naman Manong Chabit Oo. Kaya nga, tinanggal si Magalong Kasi gusto niya pumunta sa Norte. So, yun pinakamalaki. Pero actually, hindi pala tinanggal si Magalong, no? Nag-resign siya. Kasi tatanggalin na rin naman siya tingnan mo kung gaano kagago si Marcos Jr., di ba? Nung nag-resign si Magalong, hindi raw yun ang gusto mangyari ni Bongbong Marcos Jr. Pero, bago mag-resign si Magalong, parang iniimbestiga nata yung credibility ni Magalong na maging member ng ICI or pangasiwa or investigador sa ICI. Pero nung nag-resign si Magalong, ayaw daw nila mag-resign si Magalong. Mga tayo na ginagago tayo. Siya nga umaangal. Nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Siyempre. Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. Nako. 2.7 ang Diskaya project. Ang pinakamaraming project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects. Grabe, no? Ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion. Dahil di na raw sila maturuan. So, dinagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Ang lupit mo! Ang lupit talaga ni Bongit, no? Ayaw talaga nila ng matino. Si VP Sara Duterte, pumalag sa pumalag si BP doon sa porsyento na kinukuha ng mga kongresista. Puta, pinag-initan siya,
Ang dami. Ang daming ganyan. Pag pumalag ka, hindi ka sumunod sa gusto nila. Puta, pag iinitan ka. O, ayun. Yari. Wala nga yung mayor na magkontrata. Bakit dito? Bakit silent sila dito? May porsyento Ito nga mga illegal na nagagawa doon. Oo. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, din sila para ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Aberta niya, ako na masama. Yung bagong attack. Siyempre, masama ka. Masama ka kasi binubuking mo sila. Di ba? Binubuking. Pero tuloy-tuloy lang, Manong Chavit. Tuloy-tuloy lang, ha. Booking lang ng booking, ha. Oo. Hanggat hindi napapraning. Doon nila si Claire Castro. Ako na binubugong para ma-divert. Yun, Oy, si Claire Castro magiging DOJ secretary daw, ha. Putang ina. Pagiging, putang ina. Pag naging DOJ secretary si Claire Castro, puta, lukuhan na talaga to. Walang hiya. Ayop talaga. Diversion yung binabalatan ng iba para hindi na ma-question yung kanila. Yun. May record na mga Marcoses. 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Hindi magpapakamatay yan. Hindi nga magre-resign yan eh. Magpakamatay pa kaya. Ngayon pa, ngayon pa na siya naglagay ng ombudsman. Hawak niya na sa liig ang ombudsman. Wala na. Huwag mo na kausapin yan. Di ba? Huwag mo na kausapin yan. Walang mapapala dyan. Di ba? Bingi na sa sigaw ng taong bayan yan eh. Bingi na kakasinghot yan eh. Wala na. Mag-aantay na lang tayo na lumubog ang Pilipinas. Di ba? Pero baka sakasakaling may hiya pa, Manong Chavit, huling hirit. Kausapin mo ulit. Baka malay mo, makinig na. Baka mapilit. Baka mapilit. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito. Oy, hero yan. Si Ant-Man niya. Mukha ng inang yan. Idol niya si Ant-Man. At huwag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Grabe, no? Yan ang maanghang nabanat ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anualya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang Taka na yun, sarap ipalo sa pader eh. presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Siyempre. Wala pa na demanda. Magkakabuking yun eh. So, niloloko lang po tayo. Sa madaling salita, huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanloloko sa atin. Dinamanda nyo ako kung gusto nyo, okay lang. Pakulong nyo ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Mas grabe pa. Nagulat ka, no?
Marami na mamatay kaysa sa maling akala eh. Nang binanatan ni Singson si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa umunoy personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsyada nito. Ayon kay Yuse Castro, makikipag-unayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi ka Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro. Dodoble ko pa. Ang ibanay sa akin, marami pa akong hindi nalalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Nilino naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas sa impormasyon sa mga susunod na araw. Nako po, marami pa pala, no? So, ang nakakatawa, patuloy sa pagmamaang-maangan si Marcos Jr., di ba? Oh. Alam naman ni Marcos Jr. na nangyayari ito, yung mga nangyayari ngayon, alam niya yan. Uma-acting lang yan para kunyari, wala siyang alam. Ha? Oh. Pero ang totoo, magkakasabwat sila dyan. Opo. Ang budget, isasabit yan sa Pangulo para aprubahan or i-veto. Ibig sabihin, kailangan ni-review niya. Dahil siya pipirma. At inamin naman niya na ni-review niya. Inamin niya. Sinabi niya, di ba? Paulit-ulit niya sinabi yun, ni-review niya. Wala daw, walang blanco. Oo. Walang blanco, syempre, na-insert na eh. Paano ba magkaka-blanco doon? May insertion na. So, ibig sabihin, nakita niya lahat yon pero pinirmahan pa rin niya. Tapos ngayon, nagmamaang-maangan siya. Ang kantarantaduhan niya. In fact, sabi niya, binito pa nga niya yung ilang portions, which is around 29 billion. Pero yung 400 billion, in-approve niya eh. Flood control yun. Aprobado lahat. Ibig sabihin, lahat sila mulat. Alam nila lahat ng ginagawa nila. Yan. Kaya sa maanumalyang flood control project po na ito, accountable silang lahat. Yan. Kaya dapat palitan na natin silang lahat. Yan. Palitan, imbestigahan, ikulong, at bawiin yung mga ninakaw na pera. Yan. Oo. Bawiin yung mga ninakaw na pera, tapos ikulong, gawing sisig. Oo. Di ba? Ano yan? Patuloy pa rin ba kayo magtatanga-tangahan? Ipagtatanggol nyo pa rin yung mga magkakasabot na yan. Di ba? Tapos sisisihin nila iba. Yung kapabayaan nila ngayon, kunyari, wala silang alam, tapos ibibintang nila sa iba. Parang sinisisi nila yung kapitbahay kung bakit marumi yung bahay nila. Di ba? Natural, bahay mo yan. Ikaw maglilinis ng gago. Ang gusto mangyari nila, Marcos, paniwalain ka doon sa mga sinasabi nila na mahirap paniwalaan. Ewan ko ba sa inyo? Baka bukas makalawa, magising tayo, wala na tayong Pilipinas. Wala na yung Pilipinas, nabenta na pala. Di ba? Sagad-sagaran na yung kahayupan nitong mga to eh. Hindi si kaibigan na Greco Yung mga demonyo sa gobyerno, yung mga magnanakaw na magkakasabwat. Ang totoo, wala silang pakialam sa Pilipinas. Wala nga silang pakialam sa Pilipinas, sa'yo pa kaya? Na wala ka namang pakinabang sa kanila? Di ba? Ang totoo nito sa tingin ko, gumaganti ito sa mga Pilipino, si Marcos Jr. Kasi di ba dati pinatalsik sila sa Pilipinas? So sa tingin ko, yun ang nasa utak nito. Gumaganti sa mga Pilipino. Pinatalsik nyo ako dati Pinatalsik nyo kami dati. Uubusin namin ngayon ang kayaman ng Pilipinas. Kasi nag-diet kami ng ilang taon. Hindi kami nakapagdakaw. Pero nakapagnakaw pala sabi ni Manong Chabit, no? May plunder case pala ng governor pa. Talagang ang bayabas hindi mamumunga ng guyabano di ba? Kung ano yung puno, yun talaga yung bunga.
Hindi pa rin ba kayo gising? Bibigyan ko kayo ng panghimagas bago tayo magtapos, ha? So, maang-maangan para makapagligtas ang mga Judas, ha? Ito. Panireklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Desyo, nagagalit siya. Desyo, manggal beyond recognition. Desyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. Ano ba? Tayo po'y nasasadlak ngayon Bad trip na si Manong Ted. nakapangingilabot na iskandalong ito. Diba? Sino pa naman hindi kilabutan yan? Puta, trilyon-trilyon nawawala sa Pilipinas eh. Ako nga, makahawak lang ako ng 1,000 eh. Kilabutan na ako. Yan pa, trilyon-trilyon ng mga ninanakaw ng mga hayop na yan. Tignan mo, ang taba na sa gilid So yan ba yung sinasabi niyong walang alam? Ha? Nagmamaang-maangan na nagugulat pa siya kung bakit ganito daw kalupit, katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Putang ina mo, ikaw pumirman yan, gago. Ayan. So, kaya itong mga nangyayari ngayon, mga kababayan, parte na po yan ng mga plano talaga nila. Sabi nga ni Amy, plan A, plan B, plan C, planchado na daw. So, marami pa tayong aabangan. Abangan natin kung anong gagawin niya kay Chis Escudero, di ba? Na kinakalaban na nila ngayon, na dati, kaibigan naman nila dati. Tapos ngayon, porket hindi umaayon doon sa kanilang mga pagnanakaw, binabanata na si Chis Escudero, di ba? Wala tayong pinapanigan dito. Kung ikaw mapatunayan na may kasalanan ka, putang ina mo kahit gawin ka pang sisig, wala kami pakialam, di ba? So, pero halatang halata yung pamumulitika nila na pag hindi ka umaayon sa kanila, talagang didikdikin ka, di ba? President Duterte, Pastor Apollo C. Quiboloy, BP Sara Duterte, putang ina kung wala yung mga yon. Wala sila dyan sa kinaupuan nila ngayon. Pero, ang mga demonyo ganun talaga gumalaw. Gagamit sila ng tao, magsusuot sila ng magagandang damit, parang wolves in a sheep's clothing. Yan, yung tawag dyan. Di ba? Yung magkukunya-kunya ring mabait, pero putang ina, demonyo pala. Yung tatay nga dito, hindi nakita ni Imelda doon sa impyerno eh. Sabi ni Satanas, wala daw kaluluwa eh. Di ba? But anyway, mga kababayan, putang ina, ang pangit nitong natin. Pinag-uusapan natin, Apakapangit kasi, ang papangit kasi ng mga ugali ng mga leader natin ngayon. But anyway, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa susunod nating upload. At syempre, mag-comment kayo kung ano po yung reaction nyo o may opinion kayo dito sa napag-usapan natin. Sige, comment ninyo yan. Okay? At huwag kayong mag-alala. Binabasa ko po yung mga comments ninyo at hindi na naman tayo makapag-reply ng isa-isa. Napakarami yan. But anyway, nababasa ko po yan at mag-ingat po tayo lahat. Magandang umaga. Umaga na pala. Alas 3 na. Again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw sa inyo lahat. Bye.